pagkondina sa kampo ni Picasso. Never naming nakitang nagalit ng ganyan si Naoya. Ibig sabihin, sumobra na talaga ang pambabastos ng kalaban. Desperado ang Picasso camp. Alam nilang hindi nila matatalo ang monster sa patas ng laban, kaya di nadaan raw sa panggugulo sa dugout. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ni Picasso. Tinising niya ang galit ng isang halimaw bago pa man tumunog ang bell. Maging ang mga respetadong analis mga kwento ay nagpahayag ng ganitong taktika ay madalas gamitin ng mga underdogs upang makakuha ng bintahe. Ngunit sa kaso ni Inoue, tila ito ay lalo lamang nagpaalab sa kanyang determinasyon na tapusin ang laban. Sa kabila ng tangkang panggugulo ng kanyang mentalidad na panatili ni Naoya Inoue ang kanyang mga korona sa loob ng ring, sa loob ng 12 rounds, ipinakita ni Inoue kung bakit siya ang hari sa Super Bantamweight Division. Bagamat naging matibay si Alan Picasso at hindi nauwi sa knockout ang laban, malinaw ang dominasyon ng Japanese star. Nagwagi si Inoue via unanimous decision, 119-109, 120-108, 117-111, at ayon sa CompuBack stats, halos triple ang dami ng jabs at power punches na ipinatama ni Inoue kumpara sa challenger. Ang panalo nito mga kwento ay hindi lamang basta pagtatanggol ng kanyang 4 na mga korona, ang World Boxing Council, ang World Boxing Association, International Boxing Federation at World Boxing Organization. Ito rin ang pangluklok kay Inoue sa pedestal ng kasaysayan.